na, sige na. Maganda na lang. Pero kapag naging babae ka, maganda ka rin siguro. Sexy mo eh. Sabay kindat niya. So, ano ang pakiramdam ng may, alam mo na, yung nakikipag-ano sa kapwa lalaki? Masarap ba? Masakit ba? Gwapo din ba siya? Ang tanong niya. Natahimik lang ako. Sobrang tawang-tawa na ako dahil sa mga tanong niya, pero pinigilan ko na lang. Sorry, hindi ko sinasadya na tanungin ka pa tungkol sa kanya. Huwag kang iiyak ha, ang sabi niya. At dahil sa sinabi niya, hindi ko na napagilan ang sarili ko. At napatawa ako. Siya naman ay nagtataka sa inasta ko. O bakit ka natawa? Ang tanong niya. Wala lang, nakakatawa ka kasi. Nakakatawa ang mga reactions mo. Pero nakalimutan ko ang mga problema ko. Anyway, joke lang yun. Never pa ako nagkaroon ng boyfriend. Nagkaroon din ako ng girlfriend. Minsan. Ang sabi ko. After nun, wala na. Pero totoo, bakla nga ako. At iba talaga ang problema ko. Ang sabi ko. At itinuloy ko ang pagtawa. Nakakunot naman ang noo niya dahil sa naloko ko siya. O kaya dahil sa hindi niya tanggap na naloko ko siya. Alam mo kung ano talaga ang problema ko? Mababa ang mga nakuha ko sa exam sa isang subject. Masama lang ang loob ko dahil baka hindi na ako makakuha ng mataas na grade sa subject na yon. Ibinigay ko ang lahat. Sobra-sobra ang effort na ibinigay ko tapos ganun lang. Ang sabi ko na medyo naiiyak-iyak na naman. Okay. Ang sagot naman niya. 5:00 na at nag-uumpisa ng magdilim pero nandun pa rin kami sa upuan na yon. Para mga timang na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Medyo niyayakap ko rin ang sarili ko dahil sa gumiginaw na. Napansin niya yata ito, kaya ibinalot niya sa akin ang jacket niya na medyo malaki. Oh, giniginaw ka na. Baka sipunin ka. Isuot mo muna itong jacket ko. Ang sabi nito. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Ikaw dapat ang mag-jacket, baka giniginaw ka. Ang sagot ko. Hindi ako giniginaw, kaya nga binibigay ko sa'yo yung jacket ko, di ba? Ang natatawa niyang pamimilit. Tinanggap ko na lang ang jacket niya. Sa totoo lang, kinilig ako sa ginawa niya. Pero mas kinilig ako noong niyakap niya ako. Ayaw ko yung amoy ng pabango niya pero gusto ko yung init na nararamdaman ko. Kaya pinabayaan ko na lang. Hindi ko na lang nilagyan ng mali siya kasi alam ko naman na lalaking lalaki siya. Wala lang sa kanya yung ginawa niya sa akin. Nung medyo nagdilim na, tumayo na kami. Nagugutom na din ako. Niyaya niya akong kumain sa pinakamalapit na Jollibee pero sabi ko mag-fishbowl na lang kami. Kasi wala akong dalang pera noon. Nang matapos kami, naglakad-lakad kami. Tapos pumasok doon sa grandstand. Wala na kasing masyadong tao doon noon. Kwentuhan, tawanan. Hanggang sa
magpasya akong umuwi dahil gabi na. Salamat talaga sa pangungulit mo. Nag-enjoy ako. Biruin mo, sinusungitan lang kita nung umpisa. Ikaw pala magpapasaya sa akin. Ang nasabi ko sa kanya. Walang anuman. Nag-enjoy din naman ako. Nakakatuwa ka din eh. Ang sabi niya. O siya, uwi na ako. See you again someday. Ang sabi ko. Hindi ko alam pero parang lungkot yung nakita kong emotion sa mata niya nung nagpaalam na ako. O sige, see you someday. Na-enjoy ko talaga yung gabing ito. I've never been so happy in my life. Ang sabi niya nang nakangiti. Ihatid na kita sa inyo, gusto mo? Ang tanong nito. Naku, wag na. Nakakaya naman sa'yo. Ang sagot ko. Sige na, kahit sa hanggang SM na lang. Ang pangungulit pa rin niya. Naghihintay kami ng pakiramdaman kung ano ang gagawin ng isa't isa. Sa huli, tumalikod na lang ako at inumpisahan ng paglalakad. Gusto kong lumingon pero pinigilan ko ang sarili ko. Noong paakyat na ako, hindi ko rin natiis at lumingon ako. Pero wala na siya. Nalungkot ako sa totoo lang. Pero ganun nga siguro talaga. Ang tanga ko lang kasi hindi ko man lang hiningi yung number niya. Hindi niya rin hiningi yung number ko. Sayang talaga. Pero okay lang. Hayaan mo na. Naalala ko yung moment namin ni Kenneth. At napangiti ako. Hindi ko namamalayan. May luha na palang naglalanda sa aking pisngi. Nagtaka ako kasi bakit ko iiyakan ng isang tao na isang beses ko palang nakita at nakilala. Nakatayo ako noon sa harap ng grandstand. Iniisip ko kung itutuloy ko pa ba yung pag-uwi ko o babalik na lang ako sa park para mag-emote. Mga 10 minuto din ang lumipas. Hindi talaga ako nakapag-decide. Nang napagpasayan ko na umuwi na lang at inumpisahan ko na ang paglalakad, may matigas at mabigat na kamay na biglang humawak sa balikat ko. At nang lumingon ako, niyakap niya ako. Hindi ko namalayang lahat pero nahuli ko na lang ang sarili ko na binabalot ng 2 matitipunong bisig. Pakiramdam ko nasa ulap ako. Parang naging magaan ang lahat. Gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung pinagtitingin na kami ng mga tao. Pero nakakahiyaman, wala na akong pakialam. Matapos ang ilang minuto, kumalas na ako sa pagkakayakap sa kanya. Kahit na parang ayaw pa niya. Tapos hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Hindi ko kayang umuwi nang hindi kita nayayakap. Ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Pero miss na kita kagad. Hindi ko man lang nakuha ang number mo. Parang hindi ko kayang umuwi. Knowing na hindi na kita makikita ulit. O maaaring hindi na kita makita muli. Kaya kailangan kitang habulin at yakapin. Nagbabaka sakali ako na
makikita pa kita. Hindi naman ako nabigo. At nahanap nga kita. Ang sabi nito. At muli niya akong niyakap. Wala akong masabi noon. Siguro dahil sa tuwa. Umiyak ka na naman, no? Namiss mo ako? Ang pang-aasar niya. Hindi naalala ko lang ulit yung problema ko. Ang sabi ko. Sinungaling. Ang sabi niya. Pero seryoso, bakit ka nga umiyak? Ang tanong niya. Nalungkot lang din ako kasi naisip ko na baka hindi na kita makita ulit. Pero okay lang. Dahil naisip ko na this is one of the best nights of my life. Ang sabi ko. O siya, sige na. Tama ng drama. Lagay mo nga dito yung number mo at saka yung Facebook mo. I-text kita. At i-add kita. I-accept mo At sumagot ka sa mga text ko. Ang sabi niya, paglabas ng cellphone niya, kinuha ko ang phone niya para i-type ang mga detalye ko. Nagyakap ulit kami bago tuluyang naghiwalay. Masaya ako kasi may nahanap akong bagong kaibigan. Masaya ako kasi may panibago akong boyfriend. Someone na tanggap ako kahit na sino pa ako. O ano pa ang orientasyon ko. Yung grade ko naman, nakalimutan ko na yon. Sa bagay, sigurado namang uno din naman ang magiging grade ko sa subject na yon. Masaya akong naglakad at nung nakarating na sa SM, may natanggap akong text. Iyan, masaya talaga ako na nakilala kita. Sana pwede ka sa linggo o anumang araw next week, kita ulit tayo. Ang sabi nito sa text. Wala akong load kaya hindi ko siya nasagot. Ibinulsa ko na lang yung mobile ko at itinuloy ang paglalakad ko. Pakiramdam ko, magiging masaya ang pagtatapos ng taon na to. Maya-maya, nag-vibrate na naman ang phone ko. At nakita ko na yun ulit ang numero na nag-text. At ang sabi nito ay, hindi ko talaga alam pero pagkalipas ng ilang segundo, akala ko noon, kilala ko ang sarili ko. Na alam ko kung ano ang gusto ko. Pero ngayon, parang nalilito ako. May gusto akong sabihin sa'yo. Ang sabi nito. At maya-maya ay biglang may tumawag sa phone ko. Yun pa rin naman yung number. At alam kong si Kenneth yun, kaya sinagot ko. Hello? Huwag kang mabibigla Alam ko magugulat ka pero mahal na kita. Ang sabi nito.